Ito yung bagong Alex Honce account ledger na app na i-incorporate o i-integrate ko sa Pro Dashboard. Testingin natin, tingnan natin. Ito, sa mismong Pro Dashboard, i-import ko siya. Kumaga, i-build in ko na dito sa Pro Dashboard itong bagong function na account ledger. Okay, account ledger. Pwede natin yang may open sa Pro Dashboard later. Sa ngayon, under ano pa. So, pwede tayong maglagay dito. Kunyari, maglalagay tayo dito ng button dito na kung saan account ledger. Which is, ito yung account ledger. So may kita natin yung account ledger, yun nga, halimbawa lang nag-deposit ka ng whatever amount dyan. So kinu-compute niya magkano total deposit, withdrawal, total balance versus kung may gain and loss ka, lalabas dyan. So may kita natin, meron tayong date dito na kung saan, pag sinelect natin yung May 1, pang May 1 lang na transaction ang lalabas. May 4, pang May 4 lang ang lalabas. So ngayon, ito, under construction pa to. So, pag nilagay natin ng May 4, lalabas dito yung total gain, average loss, average loss. So, para makita natin yan, i-refresh natin. Yan. Para sa May 4. Sa May 5, wala. May 6, yon meron. So, ngayon dito, para automatic, ito, kinakailangan ko pang maano to, ma-double check ito, bakit hindi nag-automatic. So, dapat, pag sinare ko yung May 6 o kahit anong date yan, dapat automatic lalabas na dito. So, gawin natin refresh. Diba? Parang ganon. So, ngayon, pwede natin i-select very specific date kung ayan. Makikita natin lahat. Kita natin lahat ng transaction. Kung gusto, pwede natin i-refresh yan para makita natin total gain, average loss, total loss. So, kung gusto natin makita yung very specific daylight, ayan. Makikita may mga transaction. So, ang ganda nito. So, ngayon, gawin natin, halimbawa, mag-deposit tayo ng 800. Okay, deposit tayo 800. So, dapat magiging 2,000 na yung deposit, tapos magiging balance 1,700. 1,700. So, dapat ang total na grand total ay $2,080 deposit. Hindi $2,080. Ba't gano'n? So, dapat talaga, 2,000 yung deposit na ngayon kasi naglagay tayo ng 800, withdrawal 300, kaya 1,700 na lang. Kaya 1,700 plus 80, kaya ito yan. So, subukan natin mag-withdraw ng, like, sabihin natin ng 1,000. So, mangyayari, yung deposit natin, 2,000 pa rin. Pero yung withdrawal natin, magiging 1,300. Tapos balance natin magiging 700 na lang. So dapat ang grand total 780 na lang withdrawal. Di ba? So yun. Tapos dito, makikita naman natin kunyari maglalagay tayong transaction dito. Halimbawa, lagay tayong transaction diyan which is May 11. Gawin natin May 11. Bumili tayo kunyari add. Makita natin total gain, total loss, whatever. Mag-add pa ulit tayo na ibang transaction, tapos nag-sell short, kunyari tayo, sell short. Di ba? Ngayon, pag okay na yan, di pwedeng i-save mo. Save. Okay, data save. Tapos, pwede mong import, extract yung Excel. Di ba? Kunyari, ito, pwede natin lagay dito yung Excel. Kunyari, May 11 ngayon. 2026. Di ba? Okay, na, na. So, pag binura naman natin ito at in-import natin yan May 2011, lalabas ngayon dito yung record ng May May 11, di ba? Which is ito yung May 11, ito yung May 1. Ngayon, lagay natin dito, ayan na yung record, di ba? Basta kung ano yung pinaka-transaction mo yung buwan na to, i-save mo as May whatever blah blah, di ba? Ngayon, kunyari, May 12 na ngayon. Maglagay ka kunyari ng bagong transaction. Teka, ba't yun? Sell short. Ba't hindi nag-update? Okay, maglagay tayo.
Dapat mag-update yan dito. Hindi mo alam ba't hindi nag-update. So, dapat dito, bahay lang. Dapat nag-update na yan dito. Hindi ko alam ba't hindi lumalabas. Ba't hindi nag-update. Erase nga natin. Yes. Okay, import natin uli yung May 11. Okay. So, dito tayo sa May 11, May 12. So, dapat, di ko alam bakit ganun. Hindi lumalabas dito. Ano pala? May 12. Okay, kaya pala eh. Kasi nakaselect tayo ng May 12. Yan. Diba? Tapos, save uli natin ito. Save o export natin. Pag save, para pag inopen mo ito, edi yun lalabas. Pero pag yun nga, pag export, para pwede mong balikan. Kaya may 12 na ito. Para pwede mo siyang balikan. Diba? Erase natin. Hit natin. Okay. So totally wala na siyang laman, di ba? Kahit anong select mo diyan, wala naman tayong deposit, walang withdrawal, walang transaction. So ngayon, balikan natin yung May 12. At ito na nga, makikita ngayon natin lahat ng mga transaction, di ba? At iyan, i-import ko yan o i-integrate ko na yan dito sa Pro Dashboard. Lagay natin dito para all in one. Kanta!